Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog, ginabi. Salamat po sa mga dagdag na subscriber, no? Saka sa mga ganda nyo comments, ang dami. 144 yata yung kukulab tayo. Sandali lang po itong ano to. Magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito kay Atty. Enzo. Tungkol ho dito sa ano? Survey. Sabi. Kahit na mismo sa polls, sa survey ng Pulse Asia, pabagsak ang approval rating ni Marcos Jr. at Sara. Pabagsak. Pakinggan po natin. My golly. Ano lang ho ito? 3 hours ago. Si Atty. Enzo. Pakinggan po natin siya, ha? Matindi itong mga nangyayari kay Marcos Jr. at kay Sara. Sunod-sunod ito. Hindi. Sunod-sunod mga kabunyo. Sa mga surveys na lumalabas, lahat halos ng survey firms. Lahat Ang survey pala sa Okta Research, tugon ng masa survey. Trust rating, March. Si 87, si Marcos 84, 87-84, March to July. Naging ano to? 83-81, bumabagsak daw. Pakinggan natin. kumpirma, pare-pareho ang resulta. Bagsak ang mga survey ratings ni Marcos Jr. at Sara. Kapwa sa approval rating at trust rating. Pabagsak ng pabagsak. Ang pinakamalala nito, sa ngayon, Pulse Asia na mismo. Kasi yung ibang mga naunang naglabas, yung publiko sa Kaokta, medyo hindi gaanong kilala. Pero ito, Pulse Asia na to eh. Pulse Asia. Medyo kilala to. Bagamat Ang tawag ni Ka-Percy dyan, ay sad anniversary pala. First death anniversary ni Ka-Percy, no? Vice President Sara Duterte, 73%, 84%. marami pa rin ang nagdududa dyan. Pero, mas kilala naman itong Pulse Asia. At, mas malala ang resulta ng survey ng Pulse Asia, mga kabunyog. Double digit ang ibinagsak. Double digit. Nel, kailan isinagawa ang survey at ano yung maaaring nakaapekto sa pagbaba ng trust at approval ratings ng Presidente at Vice-Presidente? Yes, aga batay sa September 10 to 14, 2023 survey na isinagawa ng Pulse Asia sa 1,200 respondents na itala ang pagbaba 1,200 respondent. Diyos ko. Anong klaseng survey? 1,200 respondent. Ituloy. sa approval of trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mula 80% noong June 23, nakakuha ng 65% sa approval 80% June 23. Tapos naging 65, no? rating ang Pangulo noong Setyembre. 73% naman si VP Duterte kumpara sa 84% noong Hunyo. Sa kabila nito, sina PBBM at VP Sara ay may pinakamataas pa rin na approval ratings kumpara kay nila Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Pagdating sa trust rating, 71% ang nakuha ni Pangulong Marcos kumpara sa nakuha niya noong June na 85%. 85%, June? Approval rate. Si VP Sara kumpara sa 87% noong June. Pero sa kabuuan ng 87% si Sara noong June. September daw, 75% na lang. dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang may mataas pa rin na trust ratings kumpara sa ibang opisyal. Isinagawa ang survey bago o habang dinidinig ang panukalang budget sa 2024, partikular ang ukol sa pag-aproba sa 4.8 billion confidential at intelligence funds ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ang pahayag ng Ano yan? Marami ho akong babasahin eh. Ang putres, survey.
Ay, nako. Ano ba yan, mga boss? Talagang wala na lang, ano? Nakakalungkot to. No? Eh, yan ang survey na yan eh. Sabi nga ni Ka Percy, mind conditioning lang yan eh. Eh, totoo naman. Pero yun nga, kasama po sa kamada yan eh. Yan ho ang sinusunod ng kamada. Kung ano yung sinasabi niyan, yun ho lumalabas eh. Di ba, kagaya ng nakaraanong eleksyon na to. Diba? Magsama-samahin nyo man yung mga ano ng mga kalaban ni His Excellency, hindi siya aabot. Oh, kaya nanalo nga siya, landslide. Ganon din yung kay Sara Duterte. Ayan na naman sila. No? Pag tinaas nila, sabay-sabay silang nagtataas. Ngayon naman, bumaba, lahat naman na survey, parang nakapattern eh, na walang ko kontra. Kailangan ibaba natin ngayon kasi magulo eh, dahil yung mga budget eh, ha? Oh. After that niya, itataas na lang na ulit natin. Lord, ano? Eh, sabi nga ni Ka Percy, ginagago na ito survey na ito eh. Ang mga ano eh. Ewan ko sa inyo mga friend, mga boss. Ano masasabi ninyo? Ha? Nakakakuha to 87 saka 84% trust rating, approval rating. Sa inaabot to nitong Pilipinas. Ha? Wala. May pinangako na bang natupad? Bigas, ano nangyari sa bigas? Oh, magulong-magulo na. Trust rating nila, pinakamataas pa rin sa lahat. Kay Subiri, diba? Pati sa Supreme Court Justice, lahat. Sila pa rin ang pinakamataas ng rating. Ano to, patawa? Ha? Sa nangyayari sa Pilipinas, bumaba yan ha. Maski na bumaba, sila pa rin ang pinakamataas sa mga kila Subiri o sa mga approval sa trust rating. Ay, mag-collab na po tayo. Ay, mga boss, ano? Wala akong lukuhan ha, mga friend ha. Kayo nga po, sige, ano po ang inyong maibibigay as of now? Hindi as of now. Mula po itong mag-partner, Unitibs, naupo. Wag na po yung mula July to September, o di na. Magmula ho, ang survey natin, mga chief, mula ho noong 2023 nung nanalo sila sa pag-upo ho nila. Oo, hanggang sa mga oras na to, magbigay ho kayo ng inyong trust at approval rating dito sa ating dalawa. Kung ako wala ho ako maisip na numero. Oo. Wala po akong maisip. Totoo. Pero yung 87 ni Sara at 84 na trust rating, approval rating ni Marcos, tumitindigo balayibo ko doon, oo. At totoo. Sa nangyayari ho na gulo dito sa Pilipinas ngayon, yung 50 ang trust rating sa approval rating masakit pa ho sa loob ko yun, totoo. Kung ako magbibigay ng approval sa trust rating sa dalawa, yun ang 50, masakit pa ho sa loob ko yun, oo. Totoo po yan. Sa nangyayari, oo. Only in the Philippines ho yan. Meron tayong vice president na 3 hawak na posisyon at 10 ka lang bodyguard. %87. Sa bagay, sa dami ng kwarta niyan baka hindi pa hawak nila lahat, pati survey. Tragis. Lord, panlumo, Pero yun nga, bumaba na ng double digit, pero sila pa rin ang pinakamataas.
ng approval rating at trust rating. Di ba? Ano pa masasabi niyo dyan? Sabay-sabay daw bumagsak eh, sabi ni Atty. Enzo, di ba? O yun nga din sabi sa balita, no? Bumababa daw ang trust rating at approval rating. Pero, ganun, mas mataas pa rin sila kay Romualdez at saka kay Subiri at wala po. Kayo magbigay ng ano, o anong trust rating ninyo at approval rating nyo dito sa dalawa na ating mga pinakamataas na public servant, ha? Eh tayo ho may-ari ng kumpanya ng Republikang Pilipinas, di ba? Eh ginigradean lang ho to ng mga publikos, Octa Earth, ano ba to? Police Asia, kung ano-anong survey. Kayo na ho mag 1,200 respondent. Saan niya ho kinuha yung mga tinatanong nila? Yan ang tanong doon. Saan niyo kinuha yun? Sino yung tinanong niyo? Ano? Wala. Pag di gumalaw ang tao, yan, gagaguhin na lang ng gagaguhin nito mga to. Oo. Sige po. Mag-collab na po tayo. Yun nga, kayo magbigay dito kung ano approve nyo rito, kung ano trust nyo rito, no? Trust at approval rating ng mga boss. Oh. Mag-collab na po tayo, marami ito, no? Ito ang ano eh, damdamin ninyo eh. Sa nangyayari ho, kaya nga lang ho, yung survey, kalain mo, taas pala ng survey ni Sara, no? 87%. Si Bongbong, ngayon daw bumaba 70 saka 65. Lord, ano na? Bahala na. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Nakakagulat na matagal na palang gawain ng BP ang paghigop ng pondo ng bayan. Danilo Santos, shout out. 3JC Hope, shout out, my friend. Ay tama yan, hindi money eating, kundi hinihigop ang pera ng bayan. Pero tingnan nyo, pinakamataas pa rin sila sa survey, sa trust at saka sa trust rating at saka ang klaseng survey yan. Ha? Trust rating ba? At saka confidential survey ba? Raul Villanada ulit ito. Baka uulam ng mga ito ang pera. Pwede. Nagwala ulam. Tawan-tawa si Pen Aimee. Shout out, Pen Aimee Bingson. Sumagot siya kay Raul Villanada eh. Romulo Moral, welcome to the club. Ha? Gastadora ng pera ng bayan. Kaya gusto nila confidential kasi sikreto pwede nilang gastahin. Pansarili, pork barrel yan. Binago lang ang tawag. Totoo. Kaya pala si Sara, ayaw tumakbo sa nasyonal. Mayor na lang ako, sabi niya. Kasi sarap pa ng sarap ng buhay dun, oh. 460 million, confidential. Sus Mariosep, oh. Pero tita mo, mas maganda ngayon ang buhay niya. Dati mayor lang siya, ngayon hindi. Vice President na siya. Secretary pa ng DepEd pa. At co-chair pa ng Anti-Health Cup. Sangka pa. Danilo Santos, sanay na sa pagkurap ng pera yan si Sara. Aral yata kay Digong yan, ano ka? Magkano kaya ang confidential pa naman ni Baste sa mga oras na ito? Andy De La Cruz, shout out. Yung kayang mga kapatid, baka ganyan din. Malamang. Elvira Cruz, shout out, sigurado, sabi ni Elvira. Crisel,
Escorido, welcome to the club. Pag nagkataon, dildil tayo ng asin. God bless the Philippines. Sumagot si Michelle, shout out Michelle Edwin. Marami na ho, di ba? O, totoo, marami na nagdidildil ng asin. User, shout out. Kaya nananaba sabi niya. Taba-taba na titsara. Di ba? User ulit, oh. Ganyang katalino ang ating BP. Dapat siya ma-impeach at maibalik ang pera ng bayan. Impeach ba ka mo? Sino i-impeach dyan? Supreme Court? Ang makaka-impeach lang dyan, mga boss dyan sa mga yan, yung may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas. Tayo, tao. Pero kung sila lang dyan, walang katinag-tinag yan, magpe-presidente yan, tignan ninyo. Sa ayaw at sa gusto. Diyos ko. Michelle Edwin, sumagot na naman siya. Oh. Sana nga ho, pero malabo. Ito, alam din niya. Si Federico Mandaco, sumagot din. Hindi yan may impeach. Halos lahat ng congressman, kakampi niya. Number games ang Congress, diba? Oh, see? Talagang walang lusot eh. Eto si 3JC, ano kaya nasabi naman ito? Sino ang mag-i-impeach sa kanya? Ang mga alipores niya, lahat ng nasa Congress. Papatayan lang nila ng microphone ang sino man magsalita ng impeachment sa Congress. Tawa-tawa. Kawawang bayang Pilipinas. Dinadaan mo na lang friend sa tawa, ha? Onofre Jara, shout out. Ang tagal na wala si Onofre. Pakipayo sa kanya, mag-ingat, baka magalusan at maglaglagan ang pera sa katawan niya. Manhid na yan, di natatabla ng hiya. Alam nyo, pag binabasa ko itong mga comments niyo, talaga namang matindi rin eh. May apekto rin sa akin eh, di ba? Nakikita nyo ba? Olive Monty, shout out. Parang tatalon ang puso ko. Parehas tayo. Elvira Cruz ulit to. Queen of Hidden, CFI. Olive Monty ulit to. Uniteam nga sa mga issues at iskandalo. Ano kaya ang paparating na magaganap? Baka ang tatapos ng termino ay sa hindi inaasahan ay si Yannick Ordobe, shout out. Tingnan mo mga bahay, property nila, kung politika source of income nila, dyan pa lang alam galing ang confidential fund. Olive Monte ulit. Today's news, si GMA naman ang kinasuhan sa Malampaya issue. Laya. Napanood ko nga rin yun eh. Laya. Babalik lang ni GMA yung brace niya sa leg eh. Di tapos na. Tsaka uupo sa wheelchair. Wheelchair ba? Dapat electric chair eh. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po tay. Kaya pala ganyan siya ka-arrogante kahit sa mga press conference niya. Wala siyang pag-atubili. Sa Davao pa lang pala, ganyan na siya. Tatay niya, presidente, nung mayor siya, di ba? Magkaisa na dapat mga Pilipino na di na makaupo pa yan. Nakakatakot at nakakapanghina sa pakiramdam. Lord, save our country. God bless po tayo at sa lahat ng mga Rocky Warriors. God bless Marilu. Lord. Olive Monte ulit to. Ang dami pala tayong pera, pero marami din tayong mamamayan na isang kahig, isang tuka. Olive Monte ulit to. Napabalita na mag-a-appoint na ng bago ng full-time na secretary, DA secretary, pero ayon sa balibalita ay isang tycoon businessman, oligarko. At hindi basta oligarko. Nagbigay din daw yan ng pera sa kampanya ni His Excellency, ha? Erin Barela, shout out, sabi niya.
paliwanag yan si walang paliwanag yan si Sara Kim Duterte dahil naibulsa na yan. Oo, totoo eh. Tsaka mahirap ipaliwanag yung 1.2 million isang araw. Confidential. Erwin Barrero ulit. Unit team sina Marcos Jr. at Sara Kim Duterte sa pagnanakaw. Ay, ako. Rolando Cruz, oh. Si Baste, magkano confidential pan niya ngayon? hindi niya sinasabi ang confidential nga eh. Michelle Edwin, shout out. Good morning, Karoke. Kahit nakakalungkot ang October 3, wala na hubang hustisya para kay Percy. Ayoko magsalita. Pero sa tingin ko, awanin. Dahil kung talagang bibigyan ng hustisya, hindi yan nakawala. NBI, mga kapulisan, isa lang yan eh. Si Bantag eh. Dalawa pa Sulweta. Si Sulweta dating nawawala na, pero dapat kung talagang tinutukan yan, hindi yan nakawala. Diba? Ano ba? Simple naman, di naman kailangan ng maraming utak dyan sa nangyaring senaryo na yan, no? Away-away kunwari, tapos, tago ka na. Diba? Al-Ulalia, shout out. Isa na lang talaga ang solusyon at tanging solusyon, Sir Roque. Magkaisa ang taong bayan, people power, then matinong military takeover, then stop election, o iupo ang mga tunay na nanalo. Kung hindi makikinig ang taong bayan, magtiis na lang kayo. Magandang araw, Sir Roque. Totoo yan, Al-Ulalia. Totoo yan. Lorna Velez, shout out. Sobrang pagnanakaw na ginagawa ni Sara Jim Potpot, grabe. Lumalangoy na ang mga Duterte praning sa dami ng ninakaw nila sa pinaghihirapan ng taong bayan. Lulungkot naman comments yun, di ba ako pwede? Dapat nakakatawa dito. Olive Monte ulit, oh. Ganun ata na nag-uumapaw ang korupsyon. Collect and collect ahead, pambiling mahawakang maraming kaalyado sa Kongreso at Senado. Totoo. O Diyos ko, patawarin mo po ako kung kasalanan man po na iniisip ko ito. Hindi yan kasalanan. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Kaya pala pinatigil ang salin nung panahon ni Duterte to 2016. Time pa pala ni Duterte may secret pan na si Sara bilang mayor ng Davao. Sobrang daming pera ni Sara. Pwede pala siya sa Guinness World Record at government official na malaki ang confidential funds since 2016. God bless po. Pero ano lang yan, balato lang ni Digong sa kanya yan. Balato sa tatay yan, Kaso wala eh. Pag pinapanood ko yung Senado, kung ano-ano iniimbestiga nila, Diyos ko. Ando ng magandang investigasyon, no? Sa Parmali, tsaka yung sa nakaraang administrasyon. Wala. Al-Ulalia ulit, oh. October 3, remembering the first year anniversary of Percy Lapid's death. May he rest in peace. Justice for Percy Lapid. Happy birthday, Ma'am Elizabeth Iscare. Thank you ulit, Sir Rox. God bless. Ay, happy birthday, Elizabeth Iscare, ha. May you have many more birthdays to come. Librado Ludovico, shout out, ha. Yeah, blessed morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Yang si Sarang walang AIDS, di makapal ang mukha. Pareho ng tatay niyang si Durian Dutae. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nakaw-nakaw pamor
Matotodas din kayong mga dayok-dok, gahaman, ganid, hidhid, swapang sa salapi ng bansang hintay ninyo ang karma. Pwe, nakakasukan na kayo. Galit si Librado. Federico Mandak, shout out ha. Sisiw na sisiw lang pala yung 125 million na unang na-expose. Di ba parang addiction na yung pagkakaroon ng confidential fund? Di ba siya nalulula sa dami ng pera? Hindi nakakapagtaka kung bakit ang daming kinakain ang sariling dangal, ipinagtatanggol lang siya, umaasa na maambunan. Yun! Galing ng Federico Mandak. Ang dami! Ang dami! Oo, ang dami nila. Magkano kaya binibigay dun? Eh kung yung troll, libo rin ang nabigay sa troll farm, ha? Mas malaking mga binibigay doon sa mga congressman na yun na taga-Salo at taga-Sangga. Pwera pa si Roque, si Panelo. Luz Lord, kawawa. Kaya nga kako na nga, diba? Pag hindi gumalaw ang tunay na may-ari ng Republika ng Pilipinas, pinanood nyo lang yan mga public servant na yan natin, ubos. Pulube. Evelyn 871, shout out. Kumulekta at Smart Magic ang dahilan kung bakit ganito ang pagdurusang inaabot ng Pilipinas. Ninakaw na ang boto ng taong bayan, pati pera ninanakaw din. Sobra na, tama na. Wala. Kulang sila eh. Simply Rads 969, welcome to the club. Ha? Manyaki sa pera, gahaman, ganid, swapang, adik. Elizabeth Iscare, oh. Oy, happy birthday, ha. Sabi niya, good evening, Sir Rox. Grabe talaga itong Sara na ito. Ang hiling nitong mag-confidential fund. Kasi nga, legal itong nananakaw, kaya okay lang ito para sa kanya. Kita ninyo? Wala siyang mapaliwanag dito. Ano ang masasabi niya? Isip-isip muna ng magagandang palusot at baka mabuking na nasa tagong kadihero na. O diba? Confidential nga, diba? Tawa-tawa si Elizabeth. Masaya siya, ha? Ano ba handa mo, friend? JXS Kus, shout out. Sabi niya, kaya nga maraming bodyguard si Sara dahil alam niya illegal lahat ng ninakaw nila sa bansa. Kaya takot na takot lumantad na mag-isa. Bukod sa bodyguard, marami pa siyang bodyguard sa Kongreso, sa Senado. O, ano ka pa? Pati COA, walang magawa eh. Elizabeth Iscare ulit to. Ngayon, Sir Rox, yung mga bumoto dyan, itanong nyo sarili nyo, matino ba yung binoto nyong mahilig sa confidential fund? Oops, di yan chismis ha, garapala na, di ba? Legal na legal, kasi ang magnakaw sa mga politiko, at yan ang nakagawian na nila, lalo na sa Davao, kasi nga, sila ang hari dyan, walang makakaharang sa kanila. O di ba? Ang galing-galing ng mga Duterte na yan, easy lang sa kanila ang magnakaw. Tawa ng tawa si Elizabeth. At hindi lang magnakaw at magpaketsyok, ha? Ferdinand San Juan ulit, oh. Karox, ang October 3, 2022, ang kamatayan ng Kapersi ay hindi makakalimutan. Nasa RJTV pa siya, 10 PM, Radyo Bandido. Diyan ko siya na-discover 2019. Ha? Napakahusay sa komentaryo, walang takot magbulgar ng katiwalian sa gobyerno. Lahat na sinasabi niya ay may kabuluhan. Marami kang matututunan sa buhay. Halimbawa sa tunay na Pilipino na nagmamahal sa bayan. Mga pangaral na dadalhin mo habang ikaw ay nabubuhay. Nabanggit niya na gusto na niyang tumigil sa radyo at vlog pero hindi niya matiis ang mga hindi magandang nangyayari sa ating lipunan. Kaya ito kanyang ipinagpatuloy ang lumaban sa katiwalian sa gobyerno gamit ang mikropono sa himpapawid.
We miss and we love you, Ka Percy. Rest in peace. Maraming ano rin ngayon. Si Atty. Enzo Recto, si Badcaster, si Mab, at marami pang mga kakamping na patuloy pa rin ang pagpuna sa walang paglagyang dami ng pwedeng punahin dito sa napakataas ng trust at approval rating na gobyerno. Niwala pa ako kung napakataas ng confidential at intelligence pan. Yun, approval yun siguro. Pero sa approval rating, trust rating ba? Bakit? Ha? Ano ba naman kayong mga ano kayo? Ang tawag dito, survey firm kayo. Ba, mangilabot kayo. Kung magkano man ang binabayad sa inyo. Aris, shout out. Kung ikukumpara si Sara sa sperm whale, talo pa niya ang isang balyena na laging nakabuka ang bunganga na sumasagpang ng milyong-milyong planktons sa dagat. Pero iba si Sara, ang sinasagpang niya ay milyong-milyong piso. Bilyon pa nga eh. Elizabeth Iscari ulit oh. Xerox, dapat lang matanggal na yung confidential pa na yan. Ito kasi ang hirap sa mga mambabatas. Di sila makagawa ng isang batas na dapat mawala na ito. Kaya lang, paano nila ito tatanggalin? Numero 1 silang nakikinabang dito. Tama. Kaya walang gagawa ng isang batas para matanggal ito. Di ba, Xerox? Oo, basta sila busog, mga bulsa nila. Kaya nga ang sagot nila dyan, no way. Totoo yan, Elizabeth. Ang galing mo talaga. Aris, sabi ni Aris ulit oh. Mahirap nga, Karoke, na ipaliwanag ni Sara kung paano niya ginastos ang 2.6 billion ng mayor pa siya. Yung 125 million pesos, wala pang paliwanag hanggang ngayon. Ang malinaw sa atin ay kung mag-resign na lang siya sa hindi talaga para makanyang pwestong yan ang malinaw. Mag-resign ba ka mo? Aba, matulog ka muna. Huwag kang managinip ng gising, my friend. Mag-resign. Bukas, Melchor Arandia. Shout out ha. Ganyan. Kawawang Juan de la Cruz, puro magnanakaw ang mga nakaupong politiko dahilan kaya maraming naghihirap nating kababayan. Diyos ko. Doon lang ako natawa kay Aris ay yung mag-resign. Lahat puro nakakaluha itong inyong mga sagot, itong inyong mga comments. Elizabeth Iscari ulit oh. Thank you, Sir Rock, sa pagbati ninyo akin. Bukas pa birthday ko. Di ko na makakalimutan si Percy Lapid kasi nga sa araw mismo ng kanyang kamatayan, kaarawan ko pa. Ay, kakalungkot talaga. Miss nating lahat ang kanyang mga patawa, ang kanyang mga binubulgar na mga kabulukan ng sa gobyerno, ang mga pagnanakaw nila. Ay, rest in peace, Percy Lapid. Sumagot si 3JCO po. Happy birthday to you, Miss Elizabeth. God grant you many more celebration and best of health always. Oh. Reynaldo Gonzales oh. Happy birthday po, Ma'am Elizabeth Iscari. Bumabati po si Tio Deloy. Ayan, napatawa nyo rin ako ha, maski nalulungkot ng mga comment ninyo dito sa akin ngayon. Oo. Ayan to. Ruel Pideris, welcome to the club. Ipasok sa hawla ang money-eating eagle ng Davao. Hawla ba ka mo? Bukas. Ronel Gomez, welcome to the club. Gutom sa pera, si BP. Buhaya sa Davao. Uy,
Friend Shervin, oh. Friend Shervin sa PEDA, shout out. Tia Delia. Ines Christiansen, July 7, Alcantara, mga friend. Sa shout out sa inyo. Sabi niya, kagimbal-gimbal, kahindik-hindik. Impong Basyang, Team Delhi, muntik mahulog sa upuan sa sobrang daming kayamanan. Samantalang yung mga pobreng mahihirap nagdidildil ng asin. Ang madam ng Davao nagdidildil naman ng mga sinibak na steak at puro masasarap at makatululaway na pagkain habang katabi ang sako-sakong salapi ginagawang higaan sa pagtulog. Ay nako, kaya siyempre alam na this. Kaya mga tahimik sila pagdating sa mga Shengwa, di ba? Simple Xerox. Simple Xerox. Doon tayo China, dami nila pela. Di sila pwede loko-loko China, kanta ching-ching. Pwe, kanila siklet Xerox. Kaya pala request pa more sa confidential fund ang madam. Di po siya sanay barya-barya bibilangin. Kaya nga lahat takot at hawak niya sa liig. Dami nilang supply ng salapi. Ang Central Bank mauubusan ng pondo pero ang Durian Bank of the Philippines umaagos. Never matutuyuan, anak ng pinakahayop talaga. Ano, Xerox? Mapapa-PI ka po talaga. Kaya pala ganun na lang makahawak sa pundilyo ng Davao itong si Suklay Bigote, si Bagote. At talagang sasama siya sa kanyang pinuno pag ito ay nakulong. Siyempre pa Xerox, may magic touch ang kapangyarihan ng pera. Kaya siya ang number 1 sa Smartmatic. Matic na, di ba? Isipin mong paano niya pinakain ng alikabok si Tulpo. Milyon-milyon ng followers. Ang daming napatunayan pero nangamote lang siya sa isang pulpul. Okay naman talaga Xerox. Buwisit na hinayupak. Sa halip na talinong ipakita, lumigwak sa harap ng buong madla ang sigalpot niyang patutoy. Di ba Xerox? Paano mo namang gagalangin ang tatawaging honorable sa isang miyembro ng Tsaka-Tsaka Gang? Buisit, pwe. Lumayas-layas ka nga dyan, damuho ka. Nasusuka ako sa'yo. Kung ako sa'yo, mamumundok na lang kaya baka sakali mas maitulong ka sa bansa mo na napapaligiran ng mga matitinding kulto. Kinnam. Mga pesting yawa. Hanggang sa muli po, Xerox. At mga karaoke warriors, huwag pong tularan sa kasungitan ang iyong impong at palaging nobela ang haba ng kwento sa comment section ni Xerox. Good night po, Xerox. Pagpapala at pagmamahal po ni Lord ay sumainyo pong lahat. Impong Basyang, namumundok po muna sa at magpapalamig ng ulo. Ang sa inyo pong lahat ay nagmamahal at sa iyo po Xerox ay sobrang saludo. Ito po ang inyong asungot na Tia Deli. Ang bukas po muli matutulog pong mahimbing. Bukas sisikat din po ang haring araw. Totoo yan, Tia Deli ka. Ito. Ang Ilito Vincent, shout out Xerox, napakaswapang pala ni Sarah Kim Putik. Oy, kung ano ang Hilito Vincent ang tataas ng trust rating niya, pinakamataas pa rin sa lahat. Approval rating at trust rating. Hindi ba sa Tagalog yung trust tiwala? At yung approval sang-ayon sa mga ginagawa nila, di ba? Di ba tama ba ako, Kimo? Sa Tagalog ko yung trust tiwala sa Tagalog, di ba, Kimo? At yung approve, sang-ayon. Lord, ano ba? Ramon Valencia, shout out, good
Good morning night, bossing. Sa palagay ko, walang mangyayari sa kaso na yan. Tatawagan lang ni Erpat niya ang mga justice na hawak dyan at bibigyan ng balato o di ayos na ang buto-buto. Sang-ayon ako sa'yo dyan sa naiisip mo na yan, ha? Kita mo nga si Justice Remulla. Hindi ako makikialam sa kaso ng anak ko. 3 months lang, acquitted eh. Di pa nakialam yon mga boss. Ano kayo? Ha? Kung nakialam, baka 1 buwan lang tapos na eh. Moody Muma. Shout out. Ay, Xerox. Good evening. Ang masasabi ko, gandahan ang pag-awit ni Sara, yung awit na pang-drama, ang atitinong mga Pinoy gusto nang lumundag papunta kay Sara upang durugin ang masasamang Pinoy. Kumakampi pa kay Sara Kampi. Pamor kasi nakikinabang sila sa nakaw. Sige, boto. Pamaro, Kampi, Pamaro. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoke. Sa lahat na Rocky Warriors. Hi, naku. Okinawa, Japan, Karoks. Sa laki ng confidential pa ni Sarah Jim Potpot, kaya niyang bilhin ang buong Davao. Talagang money-eating eagle na nga ang pwedeng itawag dyan kay Fiona, asawa ni Shrek. Sa tingin ko po, unti-unti nang gumagalaw ang kamay ng Diyos para ibunyag ang mga kabuktutan ng mag-ama na yan. Yun nga lang po, sobra-sobra ang nakurakot nila sa bansa natin. Kaya Duterte taning pamor. Totoo yan. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Grabe talaga itong si Sara, mangurakot. Kaya nagkaroon ng power dahil sa dami ng kinurap niya. Kaya niyang bilhin lahat ng gusto niya. Dapat alisin na yung confidential pa na yan at ilantad na lang ang mga gastusin para malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang pera nila. Lalim, pati nga salin, wala na salin ngayon. Kaya nakaw dito, sabi nga, di ba? Nakaw sa harap, nakaw sa likod, nakaw sa tagi, lahat, lahat ng tiya, puro magnanakaw na eh. Roberto Lanusa, shout out. Greetings, Karoks, sa Rocky Warriors. Dutae, nagpauso ng con at Intelpan, legal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Di na kailangan ang resibo kung saan ginastos. Pambayad nila yan sa Smart Magic. Di na kailangan mga trolls. Bayan, kailan tayo umaklas? Tama na, sobra na. Ay nako, Lord. Johnny Bigod ulit. Tama ka. Dapat people power ang tanging paraan para mapatalsik ang mga buhaya sa gobyerno. Yun nga eh, Johnny Bigod eh. Kaya lang yun nga eh, paano? Kung noon nung nagwawala si Commissioner Rowena Guanzon, sinuportahan ng tao yun. Tapos na dun eh. Wala eh. Pinanood lang niyo si Bordagul eh. Ako, eto na. Wala. Okay na. Roberto Lanusa, shout out. Ay, na-shout out ko na to. Ingat tayo, Karoks. Protektado ng China ang Dutae family. Nandito na sa Pilipinas ang mga sundalong inchik na kunwari pogo workers. Palayasin na dapat ang mga pogo na yan. Hindi kaya yan. Padideport lang yan, babalik ulit. Aris ulit, Maalala ko nga pala, Karoke, hindi ba mayor na ngayon si Davao si Baste? Magkano kaya ang confidential pa niya? Kung meron man. Confidential nga yan. Ayaw pa sabi ni Baste. Edelberto Garcia Jr., shout out. Kuya Rox, magandang gabi po. Dapat po pagbayaran ng mga Dutae. Mga yan ang mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Kasuhan at mabulok sa kulungan ang mga magnanakaw na yan. Mga salot dapat magbayad. Hindi ganun kadali yan eh. Hawak nga nila lahat eh. Paano ay? Kalat ni Baya, shout out ha. Good morning, Karoke. Hagupinin mo na, Karoke. Sabi niya.
Nagsasagot. So, Akira Milo, shout out ha. Sabi si Kalat ni, hello, Miss Akira Milos, good day, sabi niya. Sumagot na naman si Miss Akira, oh. It's beautiful late afternoon, sabi niya. Sagutan sila yun. Kalat ni ulit, oh. Yaman, bilyon dito, bilyon doon, puro bilyon. Humabaha ng bilyones sa Pilipinas. Wow, ngayong kulang nalaman na ang yaman pala ng Pilipinas. Ayos. Oo. Yaman talaga. Baon na talaga eh. Luis Pardo, welcome to the club. Idol, si Bantag po nasa Davao, nagtatago doon sa boss niya, si Digong nyo. Baka nandun nga kay Kibulog yan eh. Maraming pang night duty si Kibulog doon eh. O, diba? May G 522 shout out, sabi niya, kaya yan pag umayos ang Senado at Kongreso, isang iglap lang yan, basbasan ng Panginoon ang buong bansa. Friend Aimee, matakaw talaga sa pera ang Sara na walang age na yan. Nakakatakot siyang maging pangulo dahil talagang uubusin ang pera ng taong bayan. Na nga, friend, di ba? Friend Aimee ulit, grabe ang mga taong yan. Pahirap sila sa bansang Pilipinas. Dapat kasuhan yan, pati amang niyang halimaw. Papasukin na ang ICC para makakulong ba ang mga iyan. Salot sila sa bansa natin. Pinakas sila sa lahat ng pinakamakapal ang apo. Na-high blood na naman tong friend ko na to. Friend Aimee ulit, Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Aimee Bingson. Ewan ko kung may papakulong ang mga walang kaluluwang mga yan. Sobrang takot sa halimaw ng mga nakaupo sa gobyerno. Pati ang smart magic na presidente. Totoo. Irene Cortel nak, shout out. Tay, baka bumili si Sara ng mga branded na bags. Hindi niya kayang ubusin yun. African Sai, shout out. Shout out, Miss Lloyd Aclaro. Kabsat. Sabi ni Kalat niya. Di pa kami nagkita, friend eh. Friend Aimee ulit, Isang taon nang patay si Kapersi pero hindi pa rin niya nakakamit ang hustisya. Malabo na yan, friend Aimee. Totoo lang. Divine intervention, pwede pa. Akira Milo, sabi niya, good early morning po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang. Sabi niya. Jan Dimango, shout out Sabi niya, Karox, yan ang problema ng bansa, nagiging cycle na ang ganitong kalakaran, lalo na nandyan ang issue ng dynasty. Kailangan ng total overhaul sa buong bureaucracy ng bansa. Wala nang dapat maluklok na mga trapos at kailangan ang bagong henerasyon na magiging leader ng bansa na may nationalism at malalim na pagpapahalaga sa human rights, paggalang sa konstitusyon at rule of law, transparent at integridad. Maaring sabihin ng iba na mahirap mangyari pero posibleng gawin kung nagawa ng Japan, Singapore at mga bansang mauunlad na pinapahalagahan ang delikadesa. Kaya din natin gawin. Panagutin ang mga nagpapagamit sa mga magnanakaw at magnanakaw mismo at ang magnanakaw mismo. Naku, Johnny Mango, mukhang napakahirap naman niyang iniisip mo. Pag nangyari yan, para tayong tumama sa loto. 3JCO po, sabi niya. Shout out friend na. Serox, ang masasabi ko lang dyan sa babaeng yan, talagang bagay na bagay sa kanya ang vulture animal. Walang sawang
kakakain ng pera kahit butot balat na lamang si Juan de la Cruz. Yung mga tagapagtanggol ng babaeng yan ay mga vulture din dahil wala rin silang kasawa-sawa sa pagkain ng perang ambon sa kanila ng babaeng hitad na yan. Mainit ang ulo ng friend ko. Mga ka-Roque Warriors, wag po nating tawaging money-eating eagle ang babaeng yan. Bigyan po natin ng dignidad ang eagle dahil pambansang ibon po yan ang ating ng bansang Pilipinas, ng bayang Pilipinas. Yun nga eh. 3J show ulit to. Si Rox, kahit mga walang hiya din ang mga Marcos at mga Alipores ito, pero kahit papaano eh, may pagka-US din si Marcos, di tulad ng walang modong babaeng yan na puro China ang nasa utak. Kita mo nga chang siyong sing tong tong ting tong 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 tong. Okinawa Japan buhay, oo. Jane L ka. Niya. Tuloy natin. At least kung si Romualdez kumikilos again sa babaeng yan, Xerox, ayaw ko ring banggitin man lang ang pangalan ng babaeng hitad na yan. Asuklam-suklam. Mabuti rin yung ginagawa ni Romualdez para yung hitad na yan ma-expose ang kanyang walang habas na kain ng pera ng bayan. Kapag yung babaeng yan, wag naman po maging presidente 100%, tiyak na ang Pinas ay magiging China province. Totoo. Naku. Wag ka nga, 3J Shop ka. Kita mo, ang taas ng trust rating at saka approval rating. Siya pa rin ang pinakamataas sa ayaw at sa gusto mo. Kinawa Japan, ano ba? Lord. 3J Shop ulit. Si Rox, palagay ko, mas maraming nakulimbat na pera ang mga dots kesa sa mga malayo. Sabi ko nga sa'yo, 20 taon na upo si Marcos sa martial law. Sama mo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy. Isang termino lang sinuklab ni Dutz. At eto pa yung kanyang Janak. Lord, tuloy natin si 3J Show. Kaya kayang-kaya ni Dutz na bayaran ng mga trolls, mga senador, mga congressman, mga militar, mga pulis, at hindi pa rin halos mababawasan ng perang nakulimbat dahil tuloy-tuloy ang daloy ng pera sa kanilang kaban. Totoo yan, 3J Shop ka. 3J Shop ulit to. Sana nga, Xerox, itutuhanin ni Romualdez na tanggalin at i-realign ang confidential fund ng mga buhong mga yan, lalong-lalo na yung kay hitad na babae. Sa idea ito ni Lisa Smugs kasi siya lang ata ang matalino sa pamilya Marcos. Kasi pag nabawasan ng datong si hitad na yan, medyo maapekto ng kanyang payroll dahil wala na siyang pambayad sa mga trolls at sa mga kakampi niya. Wala yan. Daming kwarta. Diyos ko. Baka hindi na humihipo ng pera yan. Oy, Joe Flores, my friend, shout out. Oy, Menopause, tagal ka na talaga. Sana ba yan, friend? Di mo ba nakukontak yan, si Menopause? Eman Escalona, anak, shout out, Adorasyon de Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo, mga friend, Brother Elias Isyo, shout out. Balong, Boyong Kong, shout out. Mamaya, pag tawag ka lang, Jeff Ramos na shout out. Sabi Joe Flores. Hello again, Sir Rox. Nakakasayang, nakakamiss ka, Percy. Lap trip yung programa niya noon na walang nakakapantay yung kanyang style. Talagang madudumihan mo yung pandilig mo sa kakatawa. 1 year na pala. Oo nga, friend. Joe Flores ulit to.
Apologies ho, Sir Rox, sa mga nakakabasa ng mga comment ko. Kung impresyon nyo sa akin ay isang mapanglait na tao. Bakit? Yung ugali po ang binabanatan ko, hindi yung itsura. Kagaya ni Sarah, na tinatawag kong hippopotamus. Maganda naman si Sarah. Tumaba nga lang. Pero yung ugali at pagkatao ay ibang usapan yan. Mas pangit pa siya sa puwit ng manok. Kahit pa siya kahit pa siya mukhang pera, para sa akin, si Rox, ay mas malansa pa siya sa patay na pusa na inuuod ng ilang araw. Sobra, no? Mas grabe pa siya sa amoy ng pulutan na isinuka ng isang lasing sa kalye. Ganyan ang tingin ko sa mga taong ganyan, Sir Rox. Pakulo sila ng dugo, Sir Rox. Sorry po at maraming salamat. Nahirapan ako sa pagbasa, friend Jo, sa lalim ng pero sang-ayon ako sa iyo, totoo yan. Ha? Cassandra Daisy, shout out, ha. Sobrang yaman ng mga Duterte dynasty na yan. Ilang dekada na kayo sa Davao, hindi pa rin kayo ang pinaka-progresibo na bayan at puro minimum wage earner pa rin ang nakakarami at mga casual. Untog na nyo ang mga sarili nyong ulo dyan para magising sa kahirapan. Pusiket, shout out. Para kay Duterte, name your price, Comelec personnel. Tama ka dyan. Joe Flores ulit, Bakit ipinakita ni Robin yung patutoy niya, Sir Rox? Inutil talaga ang tungaw na yun. Huwag ka nga. Hindi niya alam na inutil siya. Ikaw talaga. Pipito Doran, shout out. Hayop sa swapang. Nakadeposit yan sa China Bank. Watching from Guam, Pepito Doran. Shout out dyan sa Guam. Alberto Olaero, sabi niya. Karoke, hindi tayo nagkamali sa pagbintangan. No? Karoke, hindi tayo nagkamali ang pagbintangan si Inday Sara nilang Tambaluslos Duterte Carpio. Ang confidential fund, 2.6 billion pesos nung mayor pa si Sara Duterte Carpio ng Davao. Talagang magnanakaw sa kaban ng bayan, Karoke. Nung binaril at napatay si Kapersi Lapid Fire, ang pinagbintangan kaagad ni Kibuloy ang NPA. Ano kaya kung binaril at napatay si Sara Tambaluslos Duterte Carpio? Hindi pwedeng ang NPA, kaibigan ng mga Duterte, baka si Satanas, NPA rin, no permanent address o address kung issuean nila ng warrant of arrest. Private individuals, Karoke. Sino kaya ang Mountain Eating Eagle, money ng Davao City? Si Akira. Di niya alam na tanga siya. Makes sense nga. Tawa-tawa. Diba? Di niya alam na tanga siya eh. Kaya pala yung forma niya Senado. Hindi niya alam tanga pala siya. Ayan, lumabas tuloy yung pututoy sa katangahan. Irene Dairit, welcome to the club. Pinangsweldo sa troll farm ng fake news. Rosario Amansik, shout out, sabi niya. Hi, Karox. Pag pumasok sa Philippines political arena, ang devil person na nagkurap ng limpak-limpak na pera, kaya niyang bilhin ang Comelec, upper and lower house, ombudsman, Supreme Court, mga taong mukhang pera, mga mangmang na idiolaters. Hirap na ang Pilipinas, nakapasok na sa Philippine ang makakapal ang muka at mga demonyo, di ba? Divine intervention ang ipinagdasal natin, Diyos namin, tulong po.
Ay, nako. Done watching po, sabi ni Akira. Napakaganda at napakagaan ng umaga po dyan sa inyo, Mr. Rox. Sa Mr. sa totoo lang to, sabi niya. Ruben Ami, shout out. Sabi niya. Pinalaki sa layaw ng tatay niya itong si Pogi. Grabe sa kagahaman itong mag-ama na sa pera ng taong bayan. Arlene Gonzales, welcome to the club. Nag-uumpisa na ang karma ni Sara. Lahat may hangganan. Kailan kaya? Hintay na lang kung saan yung hangganan yan. Reynaldo Gonzales, sabi niya, Friend Joe, okay lang comment mo. Hindi naman tayo magko-comment kung alang nakikitang pangit. At mali ang mali ay mali, ang tama ay tama. Pero sila, alam mo, friend Joe, ang tama nila sa utak. Ayun, napatawa mo ako ha. Kanina pa ako lungkot na lungkot sa kababasa. Reynaldo Gonzales ulit. Tiba-tiba mag-ina, anak at Sara at mga alipores sarap ng buhay. Ginagawang pag-aari ang kaba ng bayan ng Davao at ngayon buong Pilipinas. Balak pang utikin, pambihira, daig pa may negosyong malaking mall. Bilyon ang bulsahan na pala nangyayari. Bilyon na pala ang bulsahan nangyayari. Totoo. At walang kalugi-lugi negosyo. Confidential fund. Elvira Villanueva, shout out. Sana dumating na ICC dyan na lang tayo babawi. Malapit na yan. Malaman natin tigas ng pamilyang yan. Sana nga, sana. Ay kaso nga, Elvira, sinasangga naman His Excellency. O, diba? Pero God moves in a very mysterious way, Elvira. Maniwala ka. Alrem Morales, shout out. Ano niya, Karoke? Yan ang mga taong walang konsensya at walang takot sa Diyos. Totoo. Christian Chengnak, shout out ha, sabi. About po sa katanungan nyo, ano masasabi namin dyan? Lechon manok, decoration at Chara Carpio. Ako po, puro negatibo ang masasabi ko dyan. Good PM po, Tatay Rox, sabi. Christian Cheng ulit oh. Hindi na dapat pagtakhan ang pagkakasiba sa lechon manok at Chara Carpio sa pera. Kasi nga po, Tyrox, sa lugar pala nila, as mayor siya talagang nagsiswimming sa decoration at Chara pera. Ngayon naman, sa SD card vice fake president, nabitin siya sa nilalangoyan niyang pera. Kaya, to be continued as SD card fake president. Totoo yan. Christian Cheng ulit oh. Nakakapanggigil talaga, Tyrox, yung impostor na buwisit ng presidente, lalo pag nasa harap ng Kongreso. Yan dapat ang pagpatayan ng mic kasi di man nakasagot sa hindi mapaliwanag ang nadispal ko niyang comfy pants. Kaya Tatay Rox, look at decoration at Chara. If sa saging na saba, bintog na siya. Tibain na. Pag pinatanggal pa, nasa puno pa lang, hinog na. Nananaba ng husto, di lang sa pagmumuka ni dekorasyon at Chara Carpio, kundi pati ATM machine niya, wala na siyang mapaglagyan eh. Totoo. Uy, nakisang oras na tayo mga boss. Vision check ulit oh. Kaya nga po, di niya po pinatatagal ang pera sa wallet niya. Distributed agad sa troll fund niya. Dami naman ngang mga nagampang trolls. Nag-abang ng mga trolls niya. Sat-sat lang ng sat-sat, kahit puro disinformation, binabaliktad lahat, samantalang sila ang mga yun. Sabay yun kasi nga po ang mando sa kanila ng kanilang master ang magpakasyunga sa mga agrumento. Thanks for reading my opinion po namin, Tyrox. Good health po sa inyo ni Mother. Ikaw pagaling ka Oscar Regalario.
Welcome to the club. Oscar Regalario. Walang mangyayari dyan sa salin ni Sara. Walang age. Takot ang kowa. Totoo yan. Takot ang kowa sa kanila. Oy, mission accomplished mga boss. Oo. Konti. Hindi ako masyadong masaya sa pagbabasa ng comment nyo. Malulupit. Konti lang yung nakapagpatawa sa akin. Ano, diba mga boss? Oy, ayun. Magko-comment na naman kayo. Mag-comment po kayo kung anong dapat na ibigay na grade dito sa dalawa na to sa pagiging trust at approval rating nila. At anong masasabi ninyo dito sa mga ano to? Survey firm? Survey firm ba to o troll firm? Troll din yata to di ba mga boss? Ay nako, God bless. God save the Philippines. Yun na lang talaga mga boss. Good night. Hanggang bukas po. Rest in peace, Ka Percy.